Ang atin pong patuloy na pag-aaralan ay tungkol sa banal na spirito. Sapagkat tayo naniniwala bilang iglesia po dito sa Taysan, we believe in one God na binubuo ng tatlong persona, ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. We don't believe in three gods, hindi tayo tritheism. We believe in Trinity. And ang ating tinatalakay pong persona tuwing worship service ay ang banal na Espiritu. And last week we talked about the Spirit's fruit, I think, kung tama nga, Spirit's fruit. Okay? Ngayon naman po nga umaga, ang pag-uusapan natin ay Spirit's sword. Okay? Spirit's sword. Yan po kinuha dun sa talata sa verse 17 na nakalagay doon ay take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. Define ang sword of the Spirit. Kung ano ba yung sword of the Spirit? Which is the Word of God. Okay? Ang isa sa pinakamahal na sword, nakita po ba kayo ng sword? Espada. Okay? Espada. Lalo sa mga naging CAT officer nung unang panahon, yan ay may sword. Pagka papasok ang mga opisyal, may na cross sword. Sino rito naging CAT official dati? Yan. Mga pinuno. Pagka nagko-command ay malambot, bunot kales. Okay, so, kukunin yan and then papasok yun yung sword. Pero ang ating pag-usapang sword ay hindi po yung ganong sword. Ito ay tungkol sa spiritual. Pero, meron po akong nabasa, dahil ako nag-search, ano yung pinakamahal na sword sa daigdig ngayon? Ang most expensive sword ay isang tachi na ginawa ni Fukushima Masanori. Brother Jerome, taga Japan. Ang halaga niya po ay tumataginting na $100 milyong. 100 to 105 million dollars ang halaga ng espadang ito. Sa ating valuation sa peso, 5.8 billion lang naman. Ang halaga ng espadang ito, pambihirang espada ito. 5 billion at 800 milyon. 5 billion and 800 million. 5 billion at yung 0.8 na lang ay malaking pera na. Lalo yung 5 billion. Yan po ay ginawa sa Japan ng Sengoku. Yung gumawa niyan ay isang samurai at isang daimyo or feudal lord during the Sengoku and early Edo periods of Japan. Ito yung mga time na feudal lord pa naghahari sa Japan with the emperor. The tachi, hindi ko na lang nailagay yung picture dyan. The tachi would have been a symbol of his status, power, and martial skill crafted by master swordsmith. So, yan yung tiyan ko sa Google na isa sa mamahaling sword. Meron pang mas mahal dyan yung ginagamit pag nagna-knight, yung nag-ceremony sa Buckingham, pagka nagkakaroon yung knighthood, yung pinapatong sa balikat ng nakaluhod sa harap ng hari o reyna ng Inglaterra. Yun ay mas mataas. Pero yung pangdigma, ito yung isa sa pinakamataas. And the most famous Roman sword, kasi ang ating topic is sword. Ang sword na binabanggit dyan ay hindi yung tachi, kundi ito, yung sword na ginagamit ng Roman soldier. Hindi po yun sobrang haba. And ang famous Roman sword ay the Mains Gladius, which is a highly valuable Roman sword known for its unique decoration, historical significance. Ito ay iniregalo sa isang emperor dati. While not the most expensive sword in the world, it is considered a significant artifact, collector's item, particularly due to its provenance from the well-known find. Ang pinakasikat naman na Roman sword ay yung Mains Gladius. Tinignan ko po siya sa internet, kalawangin na ngayon. Pero may mga replika siya na ang haba niya ay almost mga wala pang 2 feet. Maigsi lang. Ang Roman sword na tinatalakay natin ay hindi ko lang na-correct yung hindi siya yung espadang sobrang laki, na parang yung mga nasa sa Bleach na malalaki. Okay? Ito ay maliit lang na sword. Okay? At ngayon, pero hindi natin mag-uusapan. Pinakikita ko lang po sa inyo na ang sword talaga, pinag-uusapan na yun dati pa. Ang ating mag-uusapan ngayon is the most important sword. The most important sword is none other than the Bible. The Word of God. Hindi man tayo makahawak nung tachi ni
Masanori na yon na 5.8 billion. Hindi man natin makuha ang replika ng mains gladius na espada ng Roma. Pagka may kopya ka ng Biblia, hawak mo na ang pinakamahal na espada sa buong daigdig. Kuya Henry, wala man itong talim eh. Pag-usapan natin yan. So we'll talk about the Spirit Sword. So, ngayon pong umaga, ating mag-usapan, number 1, the Spirit Sword, which is the Word of God. So, niliwanag naman ang talata sa verse 17 ng espada. By the way, ang allusion po dito na ginagamit ni Pablo ay isang sundalong Romano. Noong unang panahon ay libo ang Roman soldier. At kung kayo pinanonood ng mga movie tulad ng halimbawa ay, The Gladiator. Yung umaresto kay Jesus Christ sa Passion of the Christ. Yun ang mga Roman soldier. Yung parang nasa Marinduque. Minsan, pagka may palabas, na meron yung parang tambong na kagayaan, na ang katawan ay malalaki, yan ang mga Romanong soldier. They are the most elite soldier during their time. At yan ay napaka matitikas. At sa lugar ng Efeso ay popular sila. So ginamit ni Pablo, nang diniscuss niya ang armor of God sa verse 11, yan po yung simula ng talakayan, verse 10 hanggang baba, yan yung magkaka-context diyan. Na tinalakay diyan ang armor of God o sandata ng Diyos. At tandaan na natin, sa lahat ng mga mananampalataya, mula pagiging baby, isang araw ikaw ay battlefield warrior na dapat. Ikaw ay bottle feed sa simula. Bottle feed na dede. Pero isang araw, dapat nasa battlefield ka na. Naunahan niyo po yon? Dapat hindi tayo nanatilang nag-uot-ot ng dede. Isang araw, dapat marunong tayong humawak ng tabak, espada. And ngayon, nilarawan ni Pablo yung sundalo, may helmet of salvation, sa ulo to ng mga bata sa Sunday school, breastplate of righteousness, meron silang belt of truth, meron silang shoes of spreading the gospel, meron silang shield of faith. Anong kulang? Sa lahat ng sandata, ang kulang na nabanggit doon ay yung sword of the Spirit. Among the armor, ang offensive weapon lang diyan ay ang sword. Pero ating balikan ng kaunti ang verse 17. Sabi rito, the sword of the Spirit, which is the word of God. Number 1, the Spirit sword is from the Spirit. Okay? Naroon naman sa word. Sabi ron ay, verse 17, the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, ibig sabihin, pag inyong pinadugsong, the Word of God is of the Holy Spirit. Mga minamahal, lalo po sa aming mga bisita, bakit tayo ay nagkaroon ng Biblia? Bakit nga ba tayo may Bible? Saan ba galing yung Bible na yan? Saan nang galing yan? Sino nag-imbento na yan? Hindi yan inimbento ng tao. Maliwanag sa salita ng Diyos na ang Biblia, the sword of the Spirit, It talks about yung owner of the Spirit. So para po sa ating lalo mga bago, ba't nga Kuya Henry tayo nagkaroon ng Biblia? Ba't tayo nagkaroon ng compilation ng books of the Bible? 66 ang ating Biblia. Saan nang galing yan? Ang sabi ng Biblia, 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 16. Ang sabi ng Bible, at mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman ang mga banal na kasulatan. Si Timothy ang kinakausap, bata pa lang siya, nagbabasa na siya ng Bible na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Verse 16. Saan galing ang Biblia? Ang lahat na mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway sa ikatututo na nasa katwiran. Sa English yan ay, all Scripture is given by inspiration of God. Ano ba yung inspiration? Yung kita mo ang crush mo na inspired ka? When we say inspiration, breathed. Huminga nga po kayo. Kaninong hininga yon? Sa katabi mo. Pagka huminga ka, patay ang katabi, buhay ka. No. Pag sabi nating theonestus or yung word yung ginamit na inspired of God, inspiration, ang Bible ay God-breathed. Ibig sabihin, ang Bible na inyong binabasa, lalo na sa original copy niyan, that
those are God-breathed. Ibig sabihin, the sword of the Spirit, dun pa lang, of the Spirit. Kanino ang sword na ito? Kasi ang galing ng espada, depende sa swordsmith na gumawa. Kaya sikat yung espada na binanggit natin kanina, magagaling ang swordsmith nun, yung mga panday na gumawa. Bakit ang Bible ay napakagaling din? Sinong pumanday na yan, ng espada na yan? Ang banal na Espiritu. We have the copy of the Bible today because of the Holy Spirit. Siya ang huminga niyan sa isip ng mga writers ng Old and New Testament upang, nakalagay sa talata, 2 Peter chapter 1, verse 20. Ito yung testimony mismo ng Biblia sa kanyang sarili. Na maalaman muna ito. So dapat daw nating itong malaman na ano? Na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Oy, ito yung ating pinapaniwalaan. Walang tao na gagawa ng Biblia kung kaya niya. Ulitin ko yun ha. Walang tao na gagawa ng Bible kung kaya mo. Bakit? Ba't mo lalagay ng mga bawal dyan? Di kung ako gagawa ng aking libro, parang kay Muhammad, pwede akong mag-asawa ng 4, sabay-sabay agad. Pwede kong agawin ang asawa ng aking manugang. Pwede kong asawahin ang bata. Bakit? Gawa niya yun eh. Gawa ng kanyang epileptic na utak. Pero ang Biblia, you cannot do that. Kasi ang daming bawal. Lahat pa naman ng bawal doon, ayun ang gusto natin gawin. Kaya you will not create the Bible if you can make it. Hindi mo gagawin yan kung kaya mo. Gumawa ka na lang ng salaysay sa school. Okay, gawa mga bata, good morning class. Tayo ay gawa ng formal theme. My last vacation. Ang aking huling bakasyon. Gumawa ka nga. Mga 1,000 words, umay ka na agad eh. Bakit ang Bible ay thousands of words ay nabuo at napakaganda? Kasi it is the sword of the Spirit. It talks about, bakit tayo may Biblia today? Sabi dito, na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Hindi mo yan man-made. Hindi mo yan kayang imbentohin. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman. Paano mo nalaman yung magaganap sa inaharap? Eh yun yung likod mo hindi mo kita. Lalo yung nasa sa unahan mo pa na darating. Hindi kalooban ng tao dumating ang hula kailanman. Ay bakit nagkaroon ng Biblia? Kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos. Paano nangyari? Nangaudyukan ng Espiritu Santo. So bakit ang Bible ay nasulat ng mga propeta, ng mga apostol, ng mga ginamit na tao ng Diyos para silang dahong pumatak sa ilog at dinala sila ng ilog sa gusto niyang puntahan. So yung kanilang isip ay hinawakan ng Espiritu Santo upang ipasulat lang yung gusto niyang sabihin. Hindi lahat ay kanyang pinasulat. Yun lang gusto niyang sabihin. Okay? Kaya ang Bible ay sufficient sa gusto ng Diyos na ipasulat. So sana po yung maliwanag po yun sa atin. This verse emphasize the divine origin of the Bible. So, ang sabi ng 6:17, the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, yung sword, which is the Word of God, is kanino galing? From the Holy Spirit. So, napakalaki ng role ng banal na Spirito, kaya tayo po yung may kopya ng Bible today. Okay, kayo po ba yung nagbabasa pa ng Biblia ninyo? Okay, atin pupuntahan yan maya-maya, yung significance yan. So, number 1, so, saan galing ang Biblia? From the Holy Spirit. Pwedeng maging tanong, paano mo nasabi? Nagaling sa Holy Spirit yan, without reading the Bible. Well, medyo mahirap na premise yun, pero we can do that. Gaya ng tinalakay na natin dito, ano yung mga patunay na ang Biblia ay salita ng Diyos? Kahit hindi ginagamit ang Biblia, madaya ang argument ng mga yan. Pero pwede nating sabayan. Ano mga patunay? Scientific accuracy ng Biblia? Ang Bible ay scientifically accurate. Ibig sabihin, bago pa nalaman ng mga scientists na ang mundo'y bilog, nakalutang sa kawalan, sa space, matagal na pong nakalagay sa Biblia yan. Bago pa nalamang ang dugo ang buhay, may type A, type B, type green. Okay. Iba-ibang type ng dugo. Bago pa yan nalaman, matagal lang nakalagay sa aklat ng Leviticus na ang buhay ng tao ay nasa sa dugo. At marami. May tinatawag din ang Biblia ang historical accuracy. Okay? Ano yung historical accuracy? Lahat ng naganap sa Biblia ay totoo na lugar. Hindi yan man-made na parang Batang Quiapo o kaya ay ano yun? Yung sa GMA ng maraming mga diwata. Encantadia.
Okay, hindi yung ganon na figment of imagination. Mayroon bang ganong lugar talaga? Wala. Okay? Pero lahat ng places sa Bible, pag sabing history, real people, real place. Magbuklat ka sa Biblia ng lugar. I-Google mo. Nasa Google yan. Ibig sabihin, lahat ng lugar, lahat ng tao sa Biblia ay totoo. Ay kung yung igawa-gawa ng tao, gumawa ka ng nobela at ang iyong mga tauhan ay puro hindi tunay. Tama? Try nyo magawa. Medyo mahirap nga lang po. Okay? Number 3 na nakalagay dito din ay archaeological accuracy. Ito po yung natatalakay na natin. Ito lang ay mga ilang patunay that support that the Bible is divinely originated. Ang lugar na nahuhukay ng mga archaeologists ay mga totoong lugar. Okay? So sana po itong maunawaan, lalo sa ating mga kabataan na babad sa internet at nakakapakinig ng mga atheists na kumukontra sa Biblia. Ang Bible ay totoo. Why? Because it is of the Holy Spirit, proven by the accuracy scientifically, historically, archaeologically. And ang pinakabagong na-discover ay yung villa ni Augusto Caesar. Tanda si Augusto Caesar? Nang pinanak ang ating Panginoon, ang emperor that time ay sino? Si Augustus Caesar Hernandez. Si Augusto Caesar. And sa may Pompey, sa may Italy, meron siya doong villa na nakalkal. At nung namatay siya, doon daw siya nilibing. Walang makita ang archaeologist. Nung kinalkal yung isang building sa ibaba, yung building, yung ilalim, doon natagpuan ang kanyang nawawalang villa. Sino si Augusto Caesar? Tauhan na nabanggit sa Biblia. So, ang Biblia ay talagang totoong-totoo. Kung yun ay gawa-gawa lang, paano mo malalaman yung kwento ng 1,000 taon na nakakaraan? And perfectly described in the Word of God. At marami pa po yan. Pero yung puntahan yung Bible Expedition na website or page, hanapin nyo yun, Bible Expedition. Makikita nyo dun ang mga kapatiran natin nagsisikap na kalkalin ang lugar ng Sodom and Gomorrah, yung mga lugar sa Bibliang totoo. So yan ang number 1. Okay? The Spirit sword, which is the Word of God, is from the Holy Spirit. Kaya salamat tayo ay may Bible. Nagaling sa banal na Espiritu. Number 2. The Spirit sword, which is the Word of God, is for the saints. Makikita natin sa verse 10. Ang sabi rito, finally, my brethren. Wala sa Tagalog. Okay? Sa English, nakalagay ay, finally, my brethren. Tingnan nyo yung katabi. Yan, brethren. Okay, brethren. Pag sabing brethren ay kapatid. Ba't mo, Brother Henry, nabanggit ito? Alin niyo po ba ang sword? Yung literal na sword. Pagka pinahawak mo yan sa hindi naman karapat-dapat, anong gagawin niya kaya sa sword? Baka gawin niya parang katana, pampatay na ang kanyang sarili. Okay? O ikat na ang kanyang kamay. Tapos may mga, tingnan yung mga movie na papanood natin minsan, merong espadang nakabaon sa bato. Nakita niyo yun? May isang espadang nakabaon sa bato. At lahat ay nagsisikap na ito, hugutin. Ngunit isa lang ang karapat-dapat. At siya nakahugot at siya naging hari ng kingdom. Naman niyo yan? Talagang kayo talaga, ano? Magkatuloy tayo ng napapanood. Okay. Anong connect niyan sa ating pag-aaral? Ano niyo ang Bible? The sword of the Spirit. Sinong makikinabang nito? Sino po? Lahat ng tunay na mananampalataya. Opo. Sabi ng Biblia, my brethren, sa katapos na pusay, magpakalakas kayo. Sino yung kayong tinutukoy dyan? Hindi lahat ng tao. Kundi lahat lang ng mananampalataya. Kaya minsan hindi nyo ba natatanong, bakit yung mga taong iba hindi makaunawa ng Bible? Alam niyo po ang isang malalim talagang dahilan? Ang Biblia ay specifically, ibinigay talaga ito ng Diyos para sa kanyang mga anak. May patunay ba tayo diyan? Tingnan po, sabi ng Biblia, sa Ephesians din, atin lang ipakilala sino ba itong mga brethren na to. Actually, sa chapter 1, pinakilala na sila yung mga tinalaga, buhat pa ng walang hanggan. Pero sa Ephesians chapter 2, tingnan po ito, sabi ng Biblia. Nandiyan pa po ba kayo?
Sabi ng verse 1, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So sino yung mga brethren? Sila yung mga dating patay sa kasalanan na naligtas na. So sino talaga po makikinabang sa Bible? Ng banal na spirito, yung anak lang din po ng ating Panginoon. Opo, kaya medyo merong caution ang Biblia sa ganito eh. Paano, Kuya Henry, kung hindi ako interesado sa Bible, pero ako'y Baptist? Binanggit mo na ang sword of the Spirit is for the saints, sa mananampalataya. Ako'y mananampalataya, pero hindi ko gusto ang Bible. Pwede ba yon? That is contradiction. Hindi pwede na ikaw ay binuhay na magmuli ng Panginoon and now still you don't like the Bible. Hindi pwede pong mangyari yon. Naunahan niyo po yon? Hindi pwedeng ikaw ay ligtas, napatawad sa kasalanan. Yung binanggit ni Romel, na-mediate ka na ni Jesus Christ, napagbati na kayo ng Diyos Ama. And yet ayaw mo sa Bible? As in, ayaw mo. Iba yung napalibang ka lang magbasa kasi inantok ka masyado. At pagmulat mo, basa na ang Bible mo ng holy water, holy laway. And then, akala mo yung tissue yan. Hindi yung tissue. Ibang bagay, yung napapalibang kumain. Pero ibang bagay yung ayaw kumain. Iba yon. Ang tunay na ligtas, pwedeng mapalibang kumain ng Bible. Kasi may sakit. Pero yung ayaw ko ng Bible, ako'y binging-bingin na dyan. Ayaw ko ng pages niyan, walang drawing. Ayaw ko ng mga prinsipyo ng Biblia, pero ako'y anak ng Diyos. I know God knows. God knows that you are not His children. Why? Anong sabi ng John 8:47? Na salita ng Diyos. Tingnan, pakinggan niyo ito ha. Paano ko malalaman, Kuya Henry, ako'y sa Diyos? Iyan ang nakalagay sa Biblia. Ang sa Diyos ay ano? Nakikinig ng salita ng Diyos. Ay kung ayaw ko, ang sabi ng Biblia, dahil dito hindi din nyo dinirinig. Ba't ayaw mo makinig? Sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Hindi po may sabi niyan ha? Bible ang may sabi niyan. Pag ikaw ay nagsasabing, ako'y kay Jesus Christ din. I love God, but I don't like His Word. You cannot divorce the Word of God and the God of the Word. Hindi pwedeng ikaw ay mananampalatayang ayaw mo sa Biblia. Basketball player, ayaw sa bola? Ano gusto mo, just stone? Chess player, ayaw sa chessboard? Hindi pwede yun. Kristiyano, ayaw sa Bible? Ano ka, Muslim? Kaya sa totoong buhay po, lahat na nakaupo po dito, na nagmamahal sa Bible, purihin ang Diyos, ikaw ay anak ka ng Diyos. Pero yung ikaw ay ayaw mo talaga makita ang Bible, gabukin na, pagka isang wheelbarrow ng gabo ka na sa ibabaw ng Biblia mo, at mas hindi kami pakita ng Bible, pero subaybay mo lahat ng nasa Netflix, lahat na nasa Instagram ay nilalike mo, lahat na ng comment sa Facebook ay nire-replyan mo din, pero wala kang time sa Biblia mo, ay mag-isip ka. Kasi maliwanag ang talata, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Kung ayaw mo, umundayan yung sarili mo, hindi ka sa Diyos pa. May talata pang sumusuporta dyan. 1 Peter chapter 2, verse 2. Ano sabi ng Bible? Gaya ng mga sanggol na bagong panganak. Ano ang palatandaan ng isang batang pinanganak ay buhay? Naiyak. Bukod sa naiyak. Bakit naiyak? Dahil ang naghawak ay pangit daw. Ano yun? Okay? Hindi po naiyak ang pangit ang naghawak. Bakit umiyak ang bata? Gutom. Sabi ng Biblia, tingnan sabi ng Bible, gaya ng sanggol, ng mga sanggol na bagong panganak. Tingnan, nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. Ibig sabihin pala, pag buhay ka, espiritual, ikaw ay gusto mong dumede ng espiritual na gatas. Wala, si Amber po ay 3 years old na. Ay nadede pa yan eh. Bakit? Ay buhay eh.
Oh. Ngayon din po, para kanino ang Bible? Yung sword of the Spirit. Sinong gagamit nito? Sinong makikinabang ng sword of the Spirit? Lahat? Hindi. Yun lang mga tunay na anak ng Diyos. So the Bible, the sword of the Spirit is for God's saints. Alala ko yung espada na binanggit ko, yung most expensive. Ang humahawak po niyan dati mga samurai lang. Samurai X. Batusay. Yan yung mga panahon namin eh. Yung mga baligtad ang talim. Tama, Nico? Baligtad ang talim. Okay. Sinong pwede na humawak? Nung iba ang humawak ng espada nung bida doon, ay hindi niya magamit. Ay baligtad ang talim eh. Walang natalabay. Baligtad nga. Hindi niya alam yung baligtad. Okay? Yung hawakan ang talim. Okay? Hindi po. Ibig sabihin, ang nakakaunawa ng sword ay yung talagang marunong. Alam niyo ang Biblia talaga? Posibleng hindi mo naiintindihan pa lahat. Pero ang imposible, hindi ka makaintindi. Hindi pwedeng sabihin, Brother Henry, hindi ko talaga maintindihan ang Bible. Anak ka ng Diyos, hindi mo maintindihan yan. May mga passage na hard to be understood. But not all passages are hard to be understood. Pag anak ka ng Diyos, kumbaga sa ulam, hindi mo lahat talaga kayang kagatin, ay buto na eh. Pero, kaya mo yang palambutin, didukdukin mo. Naunawan niyo po yun? So number 2, ang Bible, the sword of the Spirit, is for the saints. Okay? Kaya isang ebidensyang ikaw ay ligtas, na hindi mo dinadaya yung sarili. Bakit, Kuya Henry? Kahit ako yung nagbabackslide, ako talaga gusto ko pa rin hindi mo makapagbasa ng Bible, ako yung tuwang magkita ng verse. Malakay 3:10. Ako, yun ang ayaw ko yung verse. Pagpunta rin, dyan 44 ako, puro masamang verse ito ah. Nanonood niyo po yun? Naranasan niyo yun? Na parang tayo miskin ang hihina. Ano nagpapalakas sa'yo pag nanghihina ka? Word of God. It's either may nagpasa sa'yo sa cellphone, it's either nabasa mo sa post sa Facebook, it's either nabuklat mo ulit yung Bibliang matagal mo nang hindi nabubuklat. Ang punto, hinahanap-hanap ng iyong kaluluwa ang kanyang salita. Parang merong longing na hindi mo maintindihan. Pag wala ka niyan, medyo critical ang iyong kalalagayan. Pero pag meron ka niyan, magpuri ka sa Diyos. Kahit yan ay aandap-andap, totoo kang ligtas. Kasi ang tunay na Kristiyano, nagpapahalaga sa salita ng Panginoon. At ang Bible ay para talaga sa iyo. Kaya sabi rito, sa verse 5, kayo rin naman, nagaya ng mga batong buhay. Hindi ito yung panghilod. Okay, batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng hain na ukol sa Espiritu, na nga kalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So, ang Bible ay para sa mga special na mga tao. Okay? Sino yung mga special na mga tao? Tayo po yun. Tayong mga iniligtas ng ating Panginoon. Kaya kayo po pinagpapasalamat, ako may Bible. Ako po ay natutuwa. Mula nang ako ay nagsimulang magbasa ng Bible hanggang ngayon, ang Bible ay nagpapatuloy pa rin nababasa sa buhay na ito. Apo, sino ritong mula noon hanggang ngayon nagbabasa pa ng Bible? Yan. Tapos nga po, huwag po kayo mahihiya. Yan. Maganda pong ipagpatuloy po ninyo yan. Sino ritong hindi pa nakapagbasa ng Bible, pero gusto mo na rin magbasa? Yan. Oh, sige po, maganda yan. Hindi puro Wattpad ang inyong binabasa. Lalo kayo mga young people ha. Pagka ikaw ay mahilig sa Wattpad, ang utak mo saan papadpad. Oo, isang araw ikaw nakapili na sa tupad. Kasi may pamilya ka na agad. Okay. Tumupad ka na. This emphasizes, point number 2, emphasizes that the main beneficiaries of God's Word are God's people. So, kaya po, sabi rin ng Bible, huwag mong ibigay ang perla sa baboy. May talata din naman ganon. Ibig sabihin po talaga, kung hindi tayo baboy, spiritually speaking, ikaw ang makikinabang sa Biblia. Kaya mamahalin niyo po ang inyong mga Bible. Huwag niyo yung ikakalat-kalat. Huwag niyo yung hahayaang magdudumi. Di ba, Kuya Henry, ang maduming Bible, malinis ang buhay? Kaya ikinuskus ko sa sahig. Ay madumi na ang Bible mo, madumi pa ang pagkatao mo. Okay, so hindi ibig sabihin, dapat ang Bible ay bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yan po yung number 2. The Bible, the sword of the Spirit, is for the saints. At I hope na lahat ng narito yung mga santo. Akala ko rin yung santo yung kinanonize. Hindi. Lahat ng ligtas sa Biblia, ikaw ang santo. Okay, tingnan mo yung katabi mo. Santo yan.
Hindi lang santong kabayo. Totoong santo, ang tunay na nakay Kristo. Tayo ang mga living saints. Opo, hindi yung patay na. Kinanonize ni Pope, kaya naging saints. By the way, wala silang kapangyarihan mag-canonize ng anyone. Who give them the authority to do that? They have no rights. Okay? Only God can declare ng isang tao'y saints. Number 3, the Spirit sword, which is the Word of God. Bakit ito binigay? Sino nagbigay? Holy Spirit. Para kanino ibinigay? Sa atin. Bakit tayo binigyan ng sword? Kung inyo napanood ang Pilgrim's Progress na movie, after na si Christian Pilgrims ay maligtas, siya ay pumasok sa isang bahay na kasama niya doon yung mga, nagpahinga muna siya doon. And bago siya umalis, tinanggal yung kanyang, binigyan siya ng bagong damit. Napanood niyo yun? Ang bago niyang damit ay parang armor. Kita niyo sa sundalo ng unang panahon? Para silang mga nakabakal. Bakit? Sabi, Christian, ang lalakaran mo, sa sunod na phase ng iyong buhay ay digmaan. Sabi niya, kayang-kaya ko to, kayang-kaya ko to. At bigla siya nahulog. Alam niyo, pakinggan niyo po ito. Bakit ibinigay ng Diyos ang Biblia sa atin? Pakinggan niyo po ito. May digmaan kang haharapin. Pag hindi mo ito minalayan, ikaw ay isa sa Kristiyanong mawawala. Tingnan niyo po, tingnan niyo yung Bible. Sabi sa Biblia, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Bakit ito sinasabi ng Biblia? Verse 11, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Ito yung tatandaan. The Spirit sword, which is the Word of God, is given by God for what? Spiritual warfare. Ang Holy Spirit kasi, siya Espiritu. Ano ang mga demonyo? Nakikita nyo ba yon? Tingnan nyo yung katabi. Hindi yan. Kasi nakikita mo eh. Ibig sabihin, tingnan nyo, bakit ang Banal na Espiritu yung nagbigay ng sword? Kasi kita ng Holy Spirit ang spiritual realm. Kita nyo ba ang spiritual realm? Hindi nyo ba alam na may demonyo tayong kasama ngayon? Yun yung nabitin sa mga talukap mata. Nakabitin yung mga maliliit na demonyo sa may talukap ng mata. Nakabitin. Yan. Parang Tarzan dyan. Pagkatapos ang preaching, nag-aalis na yung mga yan. Pag sabi nating spiritual warfare, hindi naman ibig sabihin tayo nakikita ng napoposes lagi. Biglang may matutumba dito. Ah! O kaya ay biglang nasarang bigla yung pinto ng banyo. Nabuhay ang poset. Hindi, nakatubig lang bigla. Hindi lang napatay kagabi. Yun ba yun? Yun ba yung spiritual warfare? No. When we say wiles of the devil, yung binanggit niyang wiles, sa verse 11, laban sa lalang. Ano yung lalang? Wiles. Tinignan ko po ibig sabihin ng wiles. Sa aklat ng, dito sa definition, when we say wiles, scheme. Pag sabing scheme, mga style, strategy, yes. Pag sabing scheme, it is a crafty, clever, cunning deception. Pakinggan niyo po ito. Ito yung mahalaga. Kaya ang halaga ng Biblia, Satan's scheme is propagated through the evil world system. Ang mga lalang ng dyablo, hindi naman yung may demonyong patakbo-takbo dyan, kita mo, ay, yung may bata. O kaya may matandang nakalutang at walang nakalabit, hindi lang pulang-pula. Possible yon. Okay, may possibility. Pero modern na rin ang mga yan. Hindi na po sila, sabi, naniniwala ka pa ba sa chismis? Hindi na sila gayaan ngayon. Malimit. Hindi ko sasabing wala na. Alaala ko dati nung naghatid ako sa Bilogo, Brother Jerome, sa taas ng puno ng sampalok ay may apoy, nakalingas doon. Kaya sabi ko, patay, ako'y mag-isang uuwi. Ay, di ako'y nag-grocery. Okay. Biro lang yan, ha? May mga ganyang pakiramdam na parang nabigat ikaw ang tricycle, paano pinipigil mo ang clutch? Kaya tinatakbo agad. Ba't yung mabagal ang takbo? Sa takot mo, napipihol mo yung clutch. Ba't ayaw marangkada? Hoy, bitaw mo ang clutch. Okay, sobrang takot. Lahat na ay in-address sa masamang espiritu. Okay, kaya may nalangit-ngit daw.
Hindi, walang langis na yung mga durna. Yung ano, lagyan mo ng langis at nawala yung nalangit. Okay? Lahat ay sinisi sa demonyo. pero, hindi man siya magpakita na para nang nanakot, ito yung tandaan. Ang scheme ni Satanas is through the evil world system. Ito ay ikine-carry out ng kanyang mga demonic host na binanggit sa Biblia, kung nasasaan ng masasamang espiritong yan, tingnan niyo po. Verse 12. Sapagkat ang ating pakipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, laban sa lalang ng diablo. Kundi laban sa mga apat na bahagi, pamunuan, kapangyarihan, namamahala, principalities, powers, sa English, mas maganda, against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So, 4 na kategory ng mga demonic forces ang ating kalaban. Binanggit sa Biblia. Hindi ko na lang i-discuss isa-isa kasi another topic na yon. Principalities, power, rulers, spiritual wickedness in high places. So, ang diablo'y may ranking din. Ang mga demons ay may ranking din. Ngayon, bakit binigay ang sword? Inyong pansinin, sa lahat ng armor, helmet, breastplate, feet shod, shield of faith, belt of truth, isa lang ang assault weapon. Lahat ay defense. Bakit isa lang? Alin nakakatuwang balita? Gaano man kamakapangyarihan si Satanas, isa lang sandata ang ibinigay para sa labanan. Ano yon? Salita ng Diyos. Kaya ito yung binubulay ko, nakakatuwa. Hindi na kailangan, ako may kilala ang anteng. Parang may medal, kling, 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 kling. Talagang, hindi tatalaban talaga ng bala. Isa kapal nung nagpatas-patas sa tanso. Nung ako'y binaril, hindi tumalab. Ay, sa kapal! Ay, 15 anteng. Anting sa gigil, anting sa aso, lahat na. Alam nyo, bakit ang binigay lang ay Word of God? Because the Bible is enough weapon against the devil. Inyo pong tandaan yan, ha? Totoo yun? Parang kailangan ko pong dagdagan to ng iba. No. The Bible is enough. Pagkayang espadang yan ay hawak-hawak mo. Both ang gamit ng espada sa Roman world. It can be to defense. Yung ibang armor kasi, babantay lang yung ulo. Yung isa, dibdib. Yung isa, baywang. Yung isa, paa. Yung isa, whole body. Ang sword, lahat ng angle, pwede mong iharang yan. Unlike yung sa head, alam yung ulo mo, malulula ka. Yung paa, isasalag mo sa palaso. Ang espada, pwede mo siyang pang-defense and pang-offense. Alam nyo, araw-araw, ang daming ibinabato ng diablo sa ating isip. Ano ang panlaban mo dyan? Balik ka sa Word of God. Ikaw ay discouraged. Ma-discourage ka, nagkasala ka na. Anong panlaban mo dyan? Oo nga ako'y nagkakasala na. Mali! Kunin mo ang espada. Anong verse sa Bible ay nagpapatunay na ako'y napatawad na? Romans 8:1, wala nang hatol sa sino mga na kay Kristo Jesus. When you are in doubt, go to the Word of God. Why? Ito lang ang problema. Dapat lang yung paggamit ng espada, hindi halibas. Wah! Kaya hindi binigay espadang malaki, yung parang nasa bleach na hanggang bubong. Mabigat at hindi precise. Ang binigay sa atin ay Bible. Alam niyo kung bakit? Ang Bible ay mayroong capacity to surgically strike. Alam niyo yun? Yung pag nababasa ka ng Bible, pak! Ako yun eh. Hindi yung hinahalibas mong gayaan na kung sinong tamaan. Ang Bible, ang kailangan lang dito, we must know specific verses for particular lies thrown to us by the wicked one. Ulitin ko. We must know from the Bible a specific verse. The keyword, a specific verse to combat the lies thrown to us by the wicked one. Yung kinanta ng choir kanina, blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Pag dumating ang jablong, hindi ka naman ligtas. Nawawala ang kaligtasan. Nagkakasala ka. Anong talata ang nagpapatunay na hindi nawawala ang kaligtasan? Dapat meron kang panlaban. Romans chapter 8,
nang ako'y kanyang minahal, wala na makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Pag hindi mo yun alam, ma-overcome ka talaga ng daming trial. Kung ako'y mahal ng Diyos, bakit niya ito pinapayagan? Pag wala kang talata sa Job, na nabalikan mo ang buhay ni Job, manghihina talaga tayo. Pag hindi mo alam yung all things are working together for good, ay talagang tayo matitira. Kaya ang halaga na alam mo kung paano gamit, hindi lang hawak ang Bible, kasi miski hawak mo yan, at hindi mo alam yung specific verse ng Bible sa problemang kinakaharap mo, hindi mo rin magagamit. Kaya ang halaga na you grow in the knowledge of the Bible. Basahin mo yan. Ako'y malungkot ngayon. Ano yung talata para ako'y sumaya? Ako'y naliligaw ang puso ngayon. Ano yung talata na hindi dapat pinapakinggan ang puso? Jeremiah 79. So, ang importante, the Bible is given to us. Alam nyo, perfect ang Bible. Psalms 19. The law of the Lord is perfect. Pag sabing perfect, anong problema mo? Lahat ng problema mo, may katagpo sa Biblia yan. Kuya Henry, ang problema ko kay pera, meron dyan. Magpunta ka sa guyam, ikaw na tamad. Kasi, kaya ka walang pera, tamad ka eh. Anong turo ng Biblia? Ay gumawa sa guyam, magsipag! May problema ko sa aking asawa. Hindi talaga magtimpla ng kape. Ay patay na, paano magtitimpla niyan? May problema kayo mag-asawa? May talata ba sa Biblia? Go to Ephesians. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Mga lalaki, mahalin nyo inyong asawa. Anak, nagre-rebelde sa magulang. Anong talata na panlaban sa rebellion na pusong ito? Ephesians din. Children, obey your parents in the Lord. Lahat ng problema ng buhay ay may sagot sa Biblia. Ang gusto na ng diablong gawin, walang pag-asa, wala nang makapagpapayo sa iyo ng matino. Tama, sa tao'y wala, sa salita ng Diyos ay sapat. Kaya every time na tayo ay dinidiscourage na naman ng diablo, sa iba-ibang anggulo ng buhay, you go to the Bible. Alamin mo yung talata na akma sa iyong problemang kinakaharap. Opo, at meron ang Bible na sagot dyan sa lahat. Nung tinalakay nga yung spirits fruit last week, yun ay siyam na iba-ibang bunga, pero iisang bunga. Alam nyo, lahat din ng problema natin, naroon din ang sagot. Magagalitin ka, love. Ikaw ay masyadong malungkutin, joy. Wala kang kapayapaan, peace. Ikaw ay nabubugdot na, long suffering. Di ba? Wala kang ikiduda lagi sa Diyos, faith. Lahat ng ating kailangan ay nasa Biblia na. Anong problema lang sa atin? Hindi alam kung paano gamitin. Kaya ang hamon po sa atin, sa puntong ito naman, ang challenge dito is this. That is why we must know specific verses for the particular lies thrown to us by the wicked one. Precision is a must. Ibig sabihin, ano yung akmang talata sa aking problema? Meron pa dyan? Meron yan. Opo, meron po yan. And the battle is about the truth. Kaya mga minamahal, ang labanan ay tungkol sa ano ba yung totoo. At ang totoo lamang ay ang salita ng ating Panginoon. Maraming wiles ang diablo, tandaan natin ha, every sin, immoral practice, false theology, false religion, worldly enticement, madaming daya. Paano mo malalabanan ang lahat ng yan? Salita ng Diyos. Laging ang babalikan nating lente ay salita ng Panginoon. Merong isang anak ng pastor na nung nag-college, biglang gumuho ang kanyang tingin sa Panginoon. Siya ay lumaki sa Sunday school, parang itong maraming bata dito, lumaki, parang paniwala sa lahat ng sinasabi ng Biblia. Ay, nung nag-college na, you listen, nakaharap ng mga professor na araw-araw, they are attacking the reliability of the Bible. Ay, anak ng pastor ito. Parang hindi ba naguho, nauga ang kanyang pananampalataya. Hoy, darating sa atin. Pag tayo sama-sama, parang ang alwan, Amen! The Bible is the Word of God! Ay, pagka ikaw na lang. Dumating yung time na siya parang may duda sa lahat. Totoo ba ang aking pinapaniwalaan? Alam niyo ang ginawa niya?
Isinara niya lahat ng libro niyang binabasa. Nagpunta ng bookstore. Bumili siya ng bago uling Bible na walang komentary. And umupo siya at para siyang nagbasa muli. Yung parang nagbabasa ka ng wala kang idea sa mga theology. Parang nagbabasa ka na first time mong binabasa. At alam nyo, yun uli ang nag-revive sa kanya. Natutoo nga pala ang claim ng Bible. Kay Kristo, sa lahat ng historical event na narito, those are truth. Kaya sa atin po, tanda natin ha, we are at war. Wala pa tayo sa langit. Okay, wala pa tayo sa langit. Don't expect na tayo nasa sa langit na. May digmaan. Maraming trap ang dyablo sa ating buhay. Akala mo'y kumikinang ay ginto. Yung pala'y makintab lang na bunbunan. Okay. So, seryoso tayo. Nakakatuwa lang, God's word is the only needed weapon. For it is infinitely more powerful than any of Satan's weapon. Yung ikihinang-hinana, ikilitong-lito na, magbasa ka ng Bible, may kakaibang kapangyarihan yan sa kanyang sarili. Opo. So sa lahat ng may problema dito, sino rito walang problema? Lahat tayo may problema, go to the Bible. Kuya Henry, alin doon ay kakapal ng Bible? Kaya nga tayo may mga cellphone high-tech. Halimbawa, ikaw ay may problema, joy. Ikay malungkotin, di hanapin mo yung joy. I-search mo sa Bible. Bible application, Quick Bible, click joy. J-O-Y. I-click mo yan. Ibibigay ng verse, ng app na yan, lahat ng verses about joy. Basahin mo. At kakausapin ka ng Diyos doon. Doon ka magsisimula sa pinakasimpleng yon. Okay? Ikaw ay magagalitin. Angry. Anger. Anong panlaban sa anger? Love. Love. L-O-V-E. Rukawa. Okay. Lalabas yan. Talagang masama itong wiles of the devil na ito eh. Nasingit eh. Ang punto, lahat ng problema natin may sagot sa Biblia. Okay? Ang halaga lang po na tayo ay magkaroon ng pag-aaral nito. Okay? So, it's a weapon, a small weapon, only weapon, but very powerful weapon. Ang Word of God. Kaya gustong-gusto ng diablong bitawan mo yan. Pagka kinasa digmaan at napaniwala ka ng kaaway mo na, bati na kayo. Parang tanong sa Israel, what if Israel will surrender all its ammunition today? Papayapa kaya sa Middle East? Patay silang lahat. Ganon din, huwag niyong ibababa ang inyong sandata. Huwag niyong bibitawan ang Biblia sa inyong buhay. Yan po yung napakahalaga. And lastly, the Spirit's sword, which is the Word of God, is not only from the Holy Spirit, it is for His saints, His people. It is for the spiritual warfare. Tayo nasasadigmaan pa rin against a very formidable enemy, the devil. Pero salamat na lang, napakamakapangyarihan din ang salita ng ating Panginoon. Basta rightly divide the word. Mga kapatid ha, rightly divide the word. Ibig sabihin, tamang pagpapaliwanag ng talata. Kaya may pastor na binigay. Okay? Kaya may mga nag-aaral ng Bible. Para magtatanong kayo, baka naman lahat na ng word ay nakalagay, sa Bible, lumabas si Judas at nagbigti, di ari tama. So, aalamin mo rin yung context. Okay? You interpret it properly, okay? Wrong interpretation will lead you to wrong application. Kaya dapat, proper interpretation para proper ang application ng text. Okay, wala pa tayo sa Bible school. Naalala ko lang. Psalms 19, basahin niyo po yan, 7 to 11. Napaka-perfect ng Word of God. Lahat ay inaabot ng salita. Kinakanta lang natin yan, pero bulayin mo yan. Talagang enough ang Word of God. And finally, the Spirit's sword, which is the Word of God, is for what? For speaking about Jesus. Ating tingnan yung talata. Ephesians 6, tingnan nakalagay dito. At sa akin, verse 19, and for me, that the utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Okay? For I am an ambassador. Ano yung ambassador? Pag sabi ambassador, is speaking on the behalf of the Philippines. Halimbawa,
ambassador to America. Ikaw ang tagapagsalita ni BBM sa Amerika. Anong sabi ni Pablo sa kanyang sarili? He is ambassador. Matapos banggitin lahat ng armor of God, including prayer, na naririyan, anong layunin nito? Hindi lang para tayo mag-defense against the devil, kailangan din nating umatake. Ano yung pang-atake natin? Salita din ng Diyos. Ano ang ating i-atake? Galit? No. Persona ng ating Panginoong Jesus. The best way to counter lies is to share the truth. And who is the truth? Jesus said, I am the way, the truth. So ang panlaban sa kasinungalingan, nakalat sa sanlibutan ay ang katotohanan. Sino ang katotohanan? Si Jesus. Nasaan ang katotohanan sa Kanya? Ang salita mo'y katotohanan. Ngayon, paano mo ibubuka ang iyong bibig tungkol kay Kristo kung iwan mo ngayong espada? Sugod! Nung katipunan, Andres Bonifacio, atapang katao, sugod mga kapatid! Ang espada ko, nasa bahay pa. Hindi ka makakalaban. Ganun din, bakit importanteng tayo nalalim sa Biblia? Kasi we can only speak about Jesus Christ pagka tayo ay saturated ng Word of God. Ulitin ko po yun ha. Makakapagsalita lang tayo tungkol kay Jesus Christ ng maliwanag pagka alam natin siya. Paano naman natin naaalaman siya? Pag nagbabasa tayo ng kanyang mga salita. Tingin yung taong magaling sa mga marketing. Kahit yung makaharap kayong sabihin alam nyo, yung 8,000 paliliitin ko yan. Tingin nyo, yan ay magigilang 80 pesos. Tingin nyo yan. Ting, 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 ting. Kasi ang galing na yun prolific na siya dun Bakit tayo minsan ay parang nag-i-stammer pagka magsasalita kay Kristo? Bakit tayo hirap? Ano yung problema dyan? Merong tiyata na disconnect, ikaw at ang Biblia. Magbabad ka sa Bible, tingnan, lagi mong bukang bibig ay tungkol sa Panginoon. Manood ka na manood ng mga vlog ng puro pagkain. Nangangain ng malalaking katang. Yun ang iyong binababad sa iyong utak. Tingnan, anong bukang bibig mo? Tungkol sa katang. Katang. Yan. Katanghali ang tapat miya. Okay. That I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Luke 24:27. Ito'y tagpo na ang Panginoon naglalakad sa Emmaus at may nakasabay siyang 2 disipulo. Ano nangyari? Discourage yung 2. Hindi maka-make ng tama. Mali ang pagkaunawa. Anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Pinakita agad yung kanyang, ito ang tama ng pako, at tama sa tagiliran. Ako na ito. Ginawa ba ni Jesus Christ yun agad? Hindi. Anong kanya munang ginawa? At magmula kay Moses, Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, at mga propeta, minor and major prophet, mula sa mga aklat na ito ng lumang tipan, anong kanyang ginawa? Ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. By the way, ang sentro ng buong Biblia, si Jesus. Kaya pag nababasa ka ng Bible, tungkol lahat yan sa ating Panginoon Jesucristo. Lahat ay anino at siya ang sentro ng lahat. Ngayon, at nang nagsabihin yung 2, hindi baga nag-alab ang ating puso sa loob natin habang tayo'y kanyang kinakausap sa daan, samantalang anong ginagawa ng Panginoon? Nagpakita ng magic? Nagpakita ng himala? No. Binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan. Mga minamahal, tandaan niyo po, paano maibabalik yung init ng puso kay Kristo? Biblia rin talaga. May kinakanta dati na sindihan mo at gawing makulay, papagningasin mong muli ang buhay tulad ng dati. Paano yung lilingas? Anong gatong? Makita ko ulit yung crush ko? Sana'y maulit muli. Yung ba yun? Ano ang nagpaalab ng puso ng mga disipulong ito tulad ng dati? Word of God. Nagtapos ba doon? Kung yung babasahin ng inyong Biblia, gabi na silang nakadating sa Emmaus. Umalis bigla ang Panginoon. Gabi yon, wala nung street light. Parang dito rin sa Taysan, maraming walang street light. Walang street light. Ano yung ginawa ng mga disipulo? Basahin natin sa talata. Sila'y nagtindig sa oras niya. Ito'y gabi na.
nagtindig ng oras na yon, nagbalik sa Jerusalem. Tingnan niyo sumapa yan. Malayo ang pagitan niyan. Gabi na. Pero dahil narinig nila ang Word of God, si Kristo mismo ay kanilang nakausap at naturuan sila ng Panginoon ng salita ng Diyos. Anong kanilang ginawa? Gabing-gabi na, bumalik sa Jerusalem. At siguro ang paglalakad ng mga ito hindi mabagal na. Nakita natin ng Panginoon, no? Parang si Mr. Bean. Patikar na itong mga ito. Para, anong gusto nilang sabihin? Narat nang nagkakatipo ng 11. Kasi nagbigti na yung isa, patay na wala na rito si Judas. At ang kanilang mga kasama, na nagsasabi, ito nyo, nangagsabi. Yung Word of God, narinig nila, uminit ang kanilang puso, ano naging bunga? Nangagsabi. Anong ibig sabihin natin? Tingnan, ang epekto talaga ng sword of the Spirit sa buhay ng tao, you will speak the Lord. The effect of the sword of God, of the Spirit, you will speak about the Word of God incarnated, yung nagkatawang taong salita. Kaya sabi rito, isinaysay nila ang mga bagay na nangyari sa daan at kung paanong niya'y nakilala ng pagputol-putulin ang tinapay. Kaya rito po, mga minamahal, John 16, anong purpose ng Holy Spirit? Siya ang magpapakilala sa akin. He shall glorify me. He will guide you into all the truth. John 16, 8, 13 to 14. He shall guide you into all the truth. Okay? He shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. He shall glorify me. Kaya nakakatuwa ang trabaho ng Holy Spirit sa atin. Kaya, the sword of the Spirit, which is the Word of God, is for speaking about Jesus. Tayo nag-aaral ng Bible, hindi para makipagdebate, ha? Makapagbasa ng Bible at okay, makipagdebate. Well, dapat tayo handa. Pero, higit doon. Kaya ka nagbabasa ng Bible, mahal mo yung pinag-uusapan. May relasyon ka sa pinag-uusapan sa Biblia. Kaya nga po ngayon pong umagang ito, ilan lang mga practical na paalala. Paano mahahandle ng tama ang sword? Kasi ang sword na nasa sa kaluban, hindi rin magagamit. Tinanggal mo na sa kaluban, hindi mo naman alam kung paano gamitin. Mahirap din yan. So ilang practical na bagay, at dito po tayo magwawakas. Una, how to handle the sword properly. Number 1, read it. Very practical. Read it. Basahin mo yan. Hindi mo matututunan ang laman ng Bible pag hindi ka nagbabasa. Malabo na aking mata. Ay, nakakapag-Facebook ka nga na 3 oras. Ay, iba yun eh. May drawing. Read it. Okay? Number 2, interpret it. Binasa mo, interpret mo ng tama. Paano interpret ko ng tama? Dapat alam mo ang grammar at history ng talatang ginagamit mo. Okay? Yun yung isa, sa most basic. Grammar and history of the text. Dapat alam nyo yan. Interpret it. Number 3, correlate it. Anong correlate it? Ihahambing mo yan sa ibang talata ng Biblia. Yun yung tamang pagbabasa. Comparing scripture with scriptures. Okay? Number 4, meditate it. Bulayin. Ano ba yung binubulay? Parang pagmuya sa chewing gum. Bago lunokin, inunguya muna. You chew it. Pag sabi minemeditate, paulit-ulit, naiisipin ang salitang nabasa. That is meditating. Okay, halimbawa, ang gusto mong i-develop sa buhay mo ay peace. Kasi ikaw ay laging balisa, peace. Peace be with you. Lagi mong binubulay yung salitang peace. In Christ, there is peace. Peace of God. Laging yun nasa sa isip mo. Okay? Self-control. Wala akong control, Kuya Henry. Ako'y lahat ibasag sa bahay. Basag! Wala akong control. Self-control. You are meditating those words daily. Meditate. And lastly, teach it. Lahat ng itinuro mo sa iba, hindi nawawala sa'yo. Okay? Tandaan yan. Lahat ng tinuro nyo sa iba, hindi nawawala sa'yo. Tito Rani, nagturo ka sa pagkukuryente, hindi nawala yung galing mo. Nadagdagan pa. Nagturo ka sa pagdadrive, hindi nawala yung galing sa pagdadrive, na dumagdag pa. Paano pa ikaw gagaling sa Biblia? Ituro mo rin yan sa iba. At as you teach it,
you will retain it. Okay? Kaya po ngayong pong umaga, sana ang Biblia, which is the sword of the Spirit, una, pasalamatan natin ang Holy Spirit. Salamat kami binigyan mo nito. Apo, salamat. At tayo magpasalamat sa Panginoon na tayo ay malaya na nakakapagbasa pa ng Biblia sa Pilipinas. Samantalahin po natin yan. Apo, na tayo ay malaya sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo, sa iyong sword of the Spirit, the Spirit's sword. Thank you, Holy Spirit, na ikaw po ang nabigay sa amin ito. Ibinigay mo to sa amin ng mga naligtas, sapagkat meron pang labanan kaming dadaanan, and very essential sa battlefield, ang sword. Kung paano sa panahon ngayon,